So mga sir, ah, magandang araw, gabi sa inyo. Another video ulit tayo from Renzo R. Nagka-aberya yung motor natin. Ayan, may pusa pa. Gusto din ng pusa yung sniper, oh. So nangyari sa motor natin ay na dead bat sa isang pagkakamali ko kasi shift ako ng trabaho. Ngayon ang trabaho ko ngayon ay panggabi. So siguro sa kaantukan ko pagka uwi ko from Taguig, uwi ako ng Calamba. So pagod na ako pag uwi ko. Pagbaba ako ng motor, na i-off ko lang yung makina, pumasok na ako sa bahay. And then pag kita ko kaninang hapon, wala na, nalobat na siya. Tapos naka-on pa siya. Ilawan natin, naka-on pa yan. Na-i-switch ko lang pa ganun. So pwede pa sanang ikadyot para hindi na tayo magbabaklas ng battery sana. So wala na, ayaw na, hindi na mabubuksan. So no choice na tayo. Ito yung susi ko, remote, and so kahit anong pindot ko, may ilaw lang yung remote natin. Kita nyo may ilaw, wala nang effect yan sa motor natin kasi nga dead bat na, wala na. Kita ko na lang yan, wala na, then naka-on pa. So no choice kung hindi gawin ng manual process. So dala ko yung susi ko. Kailangan natin buksan itong upuan. So sa mga naka 155R, kung nailock nyo rin yung motor nyo, na-off ninyo ng dead bat siya, pwede nyo pa yung kadyutin. Tas hayaan nyo lang siya na running para magkarga ng konti hanggang sa paandar-andarin nyo, ma-recharge yung battery, and then hayaan nyo naka-idle. Pero sa kaso ko, na-off ko siya, so hindi ko na siya maibalik kasi nag-lock na itong knob natin, so hindi ko na mabalik. So manual tayo ngayon. Sa mga naka 155R, ito yung gawin nyo, ito yung pwede natin gawin. Pakita ko sa inyo paano binubuksan sa mga hindi nakakaalam lang, ha. Sa mga di lang nakakaalam pa sa ngayon, so ganito po binubuksan yung seat natin using yung susi. So okay, sa ilalim, ilawan natin. Sa ilalim, ito yung shock natin. Ito yung, kung makikita nyo, meron siyang itong part na to, nakumbok siya dito. At ito, nakikita nyo na to, yan yung hinihila pababa. Ayan, takip yan para doon sa susian. Ngayon nakikita nyo ba? Ito yung susian. Ayan, pakita ko sa inyo. Ayan yung susian. Ayan, kung nakikita nyo mga sir, itong part na to. Ayan. So buksan natin. Actually first time ko lang din gagawin to. Ngayon lang naman ako nalobat dahil sa kapabayaan ko. Oh my God. Hindi ko na off. Actually tumutunog yan eh, so wala na nakapansin. Umuwi kasi ako ng bahay daling araw 5, pero dumadating alas 7. Ayun, so iwan muna natin yung susi. So umangat na yung seat natin. Ayun. Ay, may mga basa-basahan pa ako dyan. So nandito ang ating battery. Walan tayo ng screwdriver, din buksan natin. Okay, so pwede na bang ito yung gamitin natin yung bigay ng Yamaha. So ito ngayon ko lang gagamitin to.
dumi, no? Hindi mo kasi nabubuksan to eh. Tsaka ang liit na ng battery niya. Or parehas lang sa dating Yamaha, dating Sniper. So GS yung battery, lead acid. So meron tayong charger ng battery dyan. Charge na natin kahit mga 1 oras, 2. So tanggalin natin, unahin natin yung negative. Iwasan nyo lang mahulog yung yung parang pinaka nut sa likod niyan. May nut sa likod dyan, ayan, oh. One hand lang ako ngayon, baka mahulog. Yari. May stopper na yung battery ngayon, oh. May stopper siya. Ito. Dati wala, tagusan yung mga battery dati. So walang stopper. Hulog kung hulog. Pinutin natin yung ating battery. Napakadali. Easy. Yun, natanggal yung natanggal yung bolt. Kunin natin itong mga to. Pwedeng mawala. At itong mga nut. Kasi baka mawala yan. Ayun, nasa loob, oh. Oh, hindi rin para ba siya basta mahuhulog yun. Oh, yun, oh. Hindi pala siya kasya basta-basta. Okay. So itago lang natin. Lagyan muna natin dito. At papatong ko lang to doon. Kasi natin maipatok sa ground. So ako lagay ko muna dito. And kukunin ko lang yung aking charger. Balikan ko kayo, guys. So tinabi ko muna lahat ng mga susi, yung cover, yung goma, yung mga bolt. Ayan. Tapos yung seat natin, lagyan nyo dito ng basahan para pag sumara, ayan, pag sinara hindi maglalak. Ayan. So kunin natin yung ating charger. Linisin natin maya bago ikabit pagka okay na. Halagay dyan, do not open. Ayan. This battery is filled with acid. If the stabilized open circuit voltage is below 12.4, this needs charging. Charge natin, pero huwag natin gagalawin o bubuksan niya yung mga yan. Charge lang. Kunin ko lang yung charger. Pakita ko sa inyo mga sir. So mga sir, ito yung charger ko. Nabili ko pa sa Lazada to. Ayan, 12 volts to 24 volts. Pwede nyo i-charge. So Chinese, hindi natin mabasa. Ayan. Yung best ko na nagamit to, bumili ko na to dahil para sa battery ng sasakyan ko ng kotse. So laging lobat kasi dahil luma na yung battery. Magpalit ako, goods naman na hindi ko masyado nagagamit. Eh, nahiram na rin to ng mga katrabaho, kaibigan. So ito. Okay. Yan. So ito yung ayan yung socket nya. And then ito yung mga clamp nya. So check muna natin kung bago natin saksak, check muna natin kung ilang voltage pa yung natitira sa battery natin. So this is the negative, this is the positive. So try natin si positive, then si negative. So makikita ninyo wala siyang reading. Kung malakas siyang battery, kahit di nakasaksak yan, iilaw yan. So wala ang reading, simot talaga yung battery natin. So may selector yan
Yan, kung makikita ninyo, may motorcycle, merong pang car, merong repair, merong intelligence. So fast charging sa intelligence side. Itong repair, ano yan, yung slow charging, fast charging. So, piliin natin yung motorcycle. So punutin muna natin ulit ito, saka tayo magsaksak sa kuryente. Okay, so nandito lang naman yung socket natin, tayo sa labas ng bahay. Subukan natin to. Okay, saksak muna natin. Sinaksak mo yan, ito makikita mo dyan. Nabasa, no? Ayan, so medyo malayo. So wala siyang reading. So, sasaksak natin ngayon. Pag sinaksak natin yan, iilaw to, magcha-charge. Ayan, so, lagyan natin yung positive and yung negative. Ito yung nag-i-spark yan pag nilalagay. Ayan. Ayan. Nag-i-spark. Ayan. Habang ilalagay yan, iilaw naman yung sa battery charging. Ayan. So sa reading niya 4.4, 0.5 umakit-akit and then nag-charge siya. Ayan yung ampere. So 17.2 volts. Ayan yung ampere niya, tumataas siya. So nag-charge. So iwan natin ang mga 1 to 2 hours, then balikan ko kayo guys kung ano magiging resulta and kung gagana ba ulit ito sa ating motor. Okay, so balikan ko kayo guys. Then ito tigil na siya mag-charge. So iwanan ko ng 2 hours. So okay na, di na umiilaw to. Stop na rin yung charging nya. So testingin na natin kung okay na. So patayin muna natin. Tinanggal ko yan. Kalagay dyan kung ilan yung charge nya. So, tanggal ng saksakan. So yung charge na makikita mo 13 volts. So fully charged. Okay. So namatay na siya matik pagkatanggal natin. So mainit yung battery. Ang init. So, cool down muna natin. May natin ilagay. Sobrang init niya. Sobrang init niya guys. So balikan ulit natin maya maya bago natin ikabit. Okay. So ayan mga sir, cool down na yung ating battery kanina. Sobrang init na parang hindi ko mahawakan. So ayan siya. So goods na yung battery natin. Ulitin natin. Check up kung ilang voltage yung mababasa ng ating charger. So makikita ninyo 11.8. Ayan. Kanina nasa 13. So nag-lessen siya dahil cool down. Subukan natin. Kunin lang natin yung ating screw. Then screwdriver. Tara. Kunin ko lang pala yung yung rubber. Ayan mga aso ko. Labrador. Yung isang spin. Si Danny. And si Sammy. Ayan. Mga sir. Ngayon, bago natin ibalik lahat, tukal mo natin ulit ito para hindi mag-lock. Subukan natin kung working na siya. So let's see. So ayan, nag-click na.
So wala pa rin siya. Ngayon, tingnan natin kung bakit. It should be working na to, guys. Dapat working na siya. Okay. Balik uli natin. Ayan, nawawala. Bakit kaya? What's the problem? So yun ang hindi ko alam. So try natin, tingin tayo ng ibang issues sa video kung bakit ganun na nangyari. Okay, tingnan natin. Ayan mga sir, so hindi siya gumagana. Tingnan natin yung sa may fuse box. Okay. So ito, babasa nyo dito ay main 20 amperes, backup 10 amperes, ignition 10 amperes, signal 10 amperes, terminal 5 amperes. So tingnan natin itong main. And then try natin i-check. Ayaw pa rin. So check yung other ano natin. So yan siya, try natin. Ayaw pa rin. And then yung answer key natin wala din. So wala pa rin. So ibig sabihin yung battery natin ang kailangan natin palitan. So balik uli natin. So good yung fuse. So charge uli natin. Kasi kanina naka 11 lang eh. So try ulit natin i-charge. Okay? Balikan ko kayo guys. Yan, charge ulit natin siya. So this time nilipat natin sa intelligence para hindi masyadong uminit yung battery natin. Yan. So yun mga sir, binuksan ko yung battery, yung GS, then nilagyan ko ng battery water yung puro, bumili ko, ayan, sinalinan ko siya gamit yung syringe. Hindi ko na napakita yung video kanina, pasensya na kung paano ko ginawa, wala sa isip ko.
nangyari kasi nakaraan sa sniper, na-drain yung battery, then sinarge ko, hindi siya nag-charge, natuyuan siya ng tubig, so hindi na siya gumagana. So sa pagkakataon, ayan, mayroon tayong charger ng battery, and then ayan, binuksan ko siya, sinalina ko ng tubig, and chinarge ko. Yung unang pagkaka-charge ko, walang kwenta, yung pala tuyo na siya. So pakita ko sa inyo kung gaano nakalakas yung charge niya ngayon. I-charge ko siya mga isang oras. Ayan, 13 volts, so, nasa 13 siya. So goods na siya, full charge na siya. So tatakpan natin at susubukan natin sa motor natin. Pero bago ko ibalik to sa motor, ilalagay ko uli yung takip niya dito na itim, tapos didikitan natin kung kaya. Didikitan natin ng kahit yung glue stick na lang siguro. Yung glue stick natin, siselyo natin ulit para hindi kung tumagas man yan o magpawis man yan, hindi mag-uumido yung ating battery. Kasi pag natatapunan ng battery water itong mga itong terminal, bubulokin niya yan. Ginawa ko na yun dati kasi gamit kong battery sa Mio. Actually yung nangyari nga dun sa Mio, pagkasaling ko lang ng tubig, may charge na uli siya, hindi ko na sinarge, tuyuan lang talaga siya. So ayan, kompleto na ulit yung takip. Ayan, balikan ko kayo mamaya, lagyan ko muna ng ticket. Okay, thank you. So naikabit na natin. Ayan. Kaya sinil natin kasi taob yan dyan eh. Case naman, subukan natin. Okay. Natulog na? Oo. So try natin. Yan. Bali hindi nawawala check engine ito nung una eh. Subukan natin yung susi muna. So wala no. Yan. Ito yung sinasabi ko, hindi nawawala yung check engine. Bakit kaya? Kaya reason. Goods na yung battery. Ayun na. Gana na siya. May tuwan-tuwa doon. Nakaiwas sa gastos. 1,800 pala yung presyo ng battery na GS sa Yamaha, sabi nung mekaniko. Pero di ko alam kung magkano presyo na sa iba. 1,000 pa rin siguro. At least magkano, 75 pesos na battery water lang. Charger, diba? Kung wala kang charger, pa-charge kayo sa labas, 30 pesos lang yata bayad doon. Ito problema ko. So pa-comment naman kung anong reason kung bakit hindi nawawala yung ilaw ng check engine after malobat ng battery. Kailangan ba siyang ipascan at ipabura yung error o may pwedeng gawin dito? Sige mga sir, patulong na lang ako kung bakit ganito. Kung ano yung possible reason, pa-comment po and pa-assist kung ano po ang pwedeng gawin. So goods na yung ating battery. Buhay na naman si Sniper. So, magana naman lahat eh. So patay natin. Diyan pa rin siya. So ayan, may talk back na ulit, answer back. Try.
Yung check engine lang talaga problema ko, hindi nawawala talaga ito. Kaya sinubukan ko yung battery ng Mio dyan, medyo malaki kasi yon, so nilagay ko lang yung sa terminal yung positive tsaka negative, gumana siya. So doon ko nalaman na battery yung sira, akala ko fuse, so drained battery lang pala. So ito na lang, patulong lang mga sir, pa-comment kung ano pong pwedeng gawin dito. Maraming salamat po. Okay, so nag-clear lang ako mga sir dun sa una ko nasabi na dun sa video na kapag nalobat, for example, hindi mo na siya na-lock, pwede mo pa siyang i-on, tapos dead bat siya. Sinubukan ko na rin ilang beses, pero hindi siya makakajot, kumbaga ayaw niya mag-start. Sinubukan ko na ilang beses, so hoping ako nung time na yun na baka makuha sa ganun pero hindi siya ububra. So kapag ka ganun nangyari sa inyo, check nyo na yung part na yun, battery kagad and yung fuse. Baka mamaya kasi may nasira lang na fuse dun sa ignition, sa main. Yun yung siguro I think 5 na fuse yun nandun sa fuse box niya, tapos may tatlong spare, isang 5 amp, 10 amp, tsaka 20. So yun sa pinaka main niya, naka 20 amp yun. So check nyo rin kagad yun. Ngayon kung talagang dead bat na talaga siya, yun ay una yung tingnan kagad. Kung may tubig ba, bubuksan nyo kasi yun kailangan talaga siyang buksan. So sa katulad ko, umiwas ako sa gastos, medyo mahal din yung gastos. Sabi nung mekaniko na pinagpapagawan ko is nasa 1.8 yung GS sa Yamaha, so medyo mahal din. So nag-isip ako na ibang way, nood din ako na ibang video, nare-revive pa ba yung battery pagka ganun. So yun nga, bumili lang ako ng battery solution na yung puro. So ginamit ako ng syringe, sinalinan ko siya, hindi ko nasama dun sa video tapos chinarge ko siya ng mga almost 2 hours lang. Yung battery charger ko is kusa naman siya nag-stop kapag full charge siya. So makikita mo hindi na siya gumagalaw, hindi na siya yung sa digital niya, yung ampere niya hindi na siya tumataas, hindi na siya nag-a-adjust. So 0-0 na lang yun. So indication na full charge siya. So swerte lang din, may nabili akong battery charger dahil ginamit ko yung dati sa sasakyan ko, kotse, kasi luma yung battery ko noon that time. So kailangan ko ng battery charger talaga in case na malolobat ako bago umalis, makapag-charge muna ako. So yun, maraming beses na rin akong nalobatan ng battery sa Yamaha ko din dati na Sniper. Dati kasi iwasa yung battery nun so ganun na nangyari. So that time pa nga sinilagyan ko lang siya ng tubig gumana siya kahit di ko pa charge. So siguro may iniipon pa siyang charge na ayaw lang niya gumana dahil tuyo na yung niya, yung tubig niya. And then sa Mio Sporty din, nagawa ko na din yan. So pero bago ko gawin pa rin to, nanood pa rin ako ibang video regarding sa Sniper. So yun ang nakita ko, merong dahil lang sa fuse pumutok, iba talagang lobat talaga. So try pa rin ng research pa rin bago gumalaw, tingin sa experience ng iba bago buksan or kung anong gagawin. So ayun, so dumating ako dun sa point na battery talaga. So sinubukan ko din kasi yung Mio Sporty ko ngayon, sinubukan ko yung battery doon sa Sniper, gumana yung Sniper. So meaning battery talaga, dahil tinignan ko lahat ng fuse noon, buo talaga lahat, okay lahat. Ang pinaka problem ko na lang ngayon kasi yung check engine umiilaw siya. Dati wala naman yun so nawawala yun pagka nag-start ka. Ngayon hindi siya nawawala, nandoon pa rin siya. So patulong ako mga sir, ano po ba yung problema pagka ganon? Hindi ko po siya kabisado kasi marami pa rin akong hindi nalalaman tungkol sa ganyan. So
patulong ako paano po siya ginagawa, paano matatanggal yon, kung kailangan po bang ipascan yon at ipa-delete yung error, o kung ano pang ibang way na pwedeng magawa na manually na kahit walang ginagamit na ibang device. So sa mga ka-sniper dyan, yun lang masasabi ko. Tinry ko siya ikajot nung lobat siya, wala nangyayari, hindi siya nag-i-start. So yun lang, patulong na lang ako dun sa may check engine, for sure may error yun kaya siya umiilaw. So ayan, tapos ito pala sa suot kong damit, Yamaha Philippines, salamat dun sa nagbigay nito. Bali, hindi naman galing talaga Yamaha, from Yamaha yung damit. Hindi ko alam kung saan niya nakuha ito, binigay niya sa akin, so thank you sa nagbigay. So ayan, pwede sana tayo magbigay ng ganito, no, sa mga ka-sniper natin kung mas marami tayong views at mas maraming subscribers. So yun mga sir, so ingat lagi, ride safe. So complete maintenance sa motor para iwas sa aberya. Yun yung nangyari sa akin. Ensure na na-off lahat ng na-off yung switch bago umalis sa motor, kasi malaking perwisyo din talaga pagka na-dead bat ka. Hindi siya katulad ng dati na katulad ng sa akin sa 135, may kickstart siya, kahit tanggalin mo battery nun magagamit mo siya at iilaw pa rin naman siya. Kaya lang pag naka-idle ka, blink lang yung mga ilaw nun, at least nagagamit mo pa rin, makakauwi ka. Unlike sa FI ngayon, so wala siyang kick, so pag walang power hindi mo magagamit ang motor, dahil yung mga FI siguro hindi ko alam, dun siya kumukuha ng buhay talaga niya sa battery, sa kuryente. So yun ang experience ko. So maraming salamat. Gusto ko lang bawiin yung sinabi ko nung una na pwede pang kajutin, pero hindi, sa experience ko hindi. So kung sa iba is na-try nila at gumana, good, pero yung sa experience ko kasi hindi. So parang feeling ko baka masira lang, baka mapundi yung mga ilaw, kasi kada i-release ko yung clutch, nagpa-flash yung mga ilaw, pati yung panel niya. So parang no parang masira. Sige, maraming salamat. So mga ka-sniper dyan, Yamaha, thank you, maraming salamat po. Pa-subscribe kung may kapulutan kayong aral dito sa video natin. Maraming salamat po. Thank you. Ride safe.